Sanji, maa-awake na ang Conqueror's Haki? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1187. At ang title nga daw na itong paparating na chapter Ringleader. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing pagtapos daw ng ginawang pagsuntok ni Luffy in last chapter kay Imu, nag-counter-attack daw kaagad itong si Imu. Nagbato nga daw siya ng demonic energy mula sa kamay niya papunta kila Luffy at Loki. So I assume na itong sinasabing demonic energy yung Black Flames o yung Omen niya. Bali ang naging resulta nga daw neto na-pin down itong si Loki mula sa isang unbreakable ice na siya namang winasak rin ni Loki gamit ang Ragnir niya. Natunaw nga itong bloke ng yelo. Sa sumunod na impormasyon nga kung inaakala ni Loki na okay na siya, bigla pang ang sinundan ni Imu itong atake niya. Nag-create daw itong si Imu ng Black Flames na nagsasalita. I assume na ito naman yung similar sa kinreate niyang Omen nung time na sinubukan niyang pakawalan itong si Ganku. Inispawn nga daw ni Imu itong apoy na to sa mismong dibdib ni Loki, kung saan bigla daw itong naglabas ng isang malaking aura sword at tinusok itong mismong dibdib ni Loki. Obvious naman siguro yung point ng ginagawa ni Oda, diba? Inuuna ni Imu itong si Loki nang sa ganon walang 2 versus 1 na mangyayari. Pinipin down ni Imu itong si Loki nang sa ganon masolo niya itong si Luffy later on. Sa part nga na itong grabing tinamong damage ni Loki paniguradong this time magpapahinga na siya. Kumbaga tapos na yung turn ni Luffy na makapagpahinga at this time siya naman. Nang sa ganon nga itong si Luffy na ang tatapos sa laban. Kung matatandaan nyo rin guys during chapter 1181 nga nakatanggap na ng similar sa damage na nabanggit ko sa spoilers na to itong si Loki. Nasaksak na nga rin siya sa dibdib ng nemesis ni Imu. Kaya naman paniguradong itong pangalawang pagtuhog sa kanya hindi na biro itong damage na to. Pero dito nga natin marirealize kung gaano ka-durable itong si Loki. Dahil early on nga sa moment na to sa pagdating ng mga Holy Knights sa Elbaf nagkaroon na rin siya ng pagtuhog mula kay Shamrock. Kaya naman kudos kay Loki sa pananatiling nakatayo pa rin despite sa mga natanggap niyang damage na to. Speaking of nemesis yung ataking ginawa nga daw ni Imu kay Loki tinatawag niyang Stigma. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing makikita daw natin itong Zoro versus Summers at itong Sanji versus Gillingham. Itong Zoro versus Summers nga medyo interesting, knowing na itong si Zoro ang natural counter para sa Devil Fruit powers ni Summers. Since isang ang swordsman itong si Zoro, meaning kahit anong spawn pa ng mga vines ni Summers puputol-putulin lang ito ni Zoro. Nasabi ko ang interesting itong laban na to dahil itong nakita nga nating Summers sa pag-uumpisa ng Elbaf arc hindi na ganito yung masasaksihan natin ngayon. Dahil as we all know nakatanggap nga siya ng Omen mula kay Imu. Ibig sabihin meron siyang power up. Excited na nga akong makita kung mamamaximize ba ni Summers itong power up na to or matatranslate ba ito sa Devil Fruit na meron siya. Sa part naman ni Zoro as usual, i-expect natin na all out itong Zorong makikita natin. Lalo na't wala nga ang pressure sa battlefield niya unlike kay Sanji na nasa kanya ang pressure. Since currently nga nandito sa battlefield ni Sanji itong mga batang giants na inaatake ngayon ni Gillingham. Speaking of Sanji at Gillingham I assume na itong laban na to hindi lang si Sanji alone ang gagalaw. Dahil nga sa maraming giants ang nasa Western Village including itong mga magulang ng mga batang giants possible ngang mag-focus lang si Sanji sa paglaban kay Gillingham. At itong grupo nila Chopper or nila Ripley ang gagawa ng paraan para mailigtas itong mga bata mula sa ring god na si Zaza. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers related pa rin kay Sanji. Bigla nga daw naalala ni Sanji yung sinabi sa kanya ni Scupper Gaban early on na meron daw qualities itong si Sanji na magkaroon ng Conqueror's Haki. So ang context nga nito yung nakita natin in chapter 1152. Itong moment ng pagre-reveal ni Gaban na bukod daw kay Luffy meron pa siyang miyembro na capable gumamit ng Conqueror's Haki. At yes, ito nga
nga si Zoro. Pero bago nga ito ma-reveal in-expect ni Sanji na siya yung babanggitin ni Gaban. At mukhang may putol nga na panel sa palitan ng pag-uusap na to nila Sanji at Gaban. It turns out na ito pala yung sinabi sa kanya ni Scupper Gaban. May posibilidad na maa-awake rin ni Sanji ang Conqueror's Haki. So nakakatuwa nga at magiging debate na naman itong topic na to. Dahil nga sa pinoportray na hindi naman nagkakalayo in terms of strength itong sila Zoro at Sanji, nakakatuwa ngang malaman natin yung kumpirmasyon na pwede rin palang magkaroon ng Conqueror's Haki itong si Sanji. Kumbaga mamimirror talaga nito yung pagko-compare sa kanya kay Scupper Gaban bilang left-hand man. Dahil as we all know, grabe nga yung bilis netong si Scupper Gaban. Which is sa Straw Hat Pirates, itong si Sanji naman ang pinakamabilis. At dahil nga sa confirmed na Conqueror's Haki user itong si Gaban, nakakatuwa nga na halos confirmed na rin itong si Sanji dahil sa impormasyon na to. Anyway, ang nabanggit nga daw ni Gaban kay Sanji, dapat daw na maging hari siya kung gusto niyang maging Pirate King si Luffy. Itong statement nga na to pwede nating i-translate as sacrifice. Sacrifice na abutin yung full potential niya nang sa ganon matulungan niya rin itong captain niya na maabot ang pangarap neto. Speaking of Luffy, sa sumunod na impormasyon nga sinasabing sa pagtatapos daw ng chapter na to, makakaharap na daw ni Imu itong si Luffy ng naka Gear 5. Kung saan i-a-address nga daw ni Imu si Luffy bilang Joy Boy. Nung marinig nga daw ito ni Luffy, medyo maiirita daw siya. Ayaw nga daw niyang magpatawag ng ibang pangalan. Ang pangalan nga daw niya Luffy at siya ang susunod na magiging hari ng mga pirata. So ito na nga yung pinakahihintay nating lahat, yung climax netong Elbaf arc, ang pagtatapat nila Imu at Luffy. Kumbaga yung pagsuntok ni Luffy in last chapter patikim pa lang yun. At itong chapter nga na to isang setup para sa Imu versus Luffy. Pero naniniwala nga ako na sa susunod na chapter hindi pa rin natin makikita yung full battle ng dalawang to. Bakit? Dahil ganito naman lagi yung pattern ni Oda. Una munang ipapakita itong laban ni Sanji, at once na matapos ito ito namang laban ni Zoro, at once na matapos ulit ito dito na natin makikita ang final battle, ang laban ni Luffy. Ilang beses na nga nating nakikita itong ganitong pattern, kaya naman babaan nyo lang yung expectations nyo sa susunod na chapter, since hindi pa nga si Luffy ang makikita nating lalaban. Or pwede nyo ring taasan dahil may inaasahan nga tayo sa magiging laban ni Sanji kay Gillingham. At ito nga yung pag-a-awake niya ng Conqueror's Haki. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1187. Nakaka-excite ngang makita yung mga panel sa parating na chapter na to. Lalo na't sobrang hype nga ng mga impormasyon sa spoilers. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa full chapter review. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong spoilers, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!